May tanong sa akin, Boss Rai, ano pong mangyayari kung ang tao dahil sa mga abusadong ola? Alright, medyo sensitibo po yung ating pag-uusapan ngayon, no? Kasi po ang PAOK po no naglabas ng statement last July 7, no? With regards po sa isa nating kababayan no na nagbuwis po ng kanyang buhay dahil sa mga bugok at abusadong online lending apps, no? Pero bago ho yan, no, disclaimer po muna, hindi po ako abogado, ako po yung maniningil. Lahat po na sinasabi po natin sa ating video is based on my experience at syempre po sa ating pagsasaliksik at sa tulong na rin po ng ating mga kaibigang abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang hindi pagbabayad ng utang. Dahil ang utang po ay obligasyon na kailangan natin bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Okay. Ito po ay regarding dun sa inilabas po na statement no ng PAOK with regards po sa isa nating kababayan nga po na nagbuwis po ng buhay dahil sa sa pang-aabuso nitong mga bugok at abusadong online lending apps. Okay. Actually, kalungsod ko po siya, no, taga Valenzuela, at ako po nakikiramay din po ako no dun sa naulila no nung ating kababayan, no. Dahil siguro ho ito sa nasagad siguro talaga sa sobrang pangwawalang niya no nitong mga bugok at abusadong online lending apps, no. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit kailangan pumunta sa ganung pamamaraan no ng paniningil nila kuno no na hindi naman talaga dapat, no. Ako po nakikiusap po ako no dun sa mga nabiktima nitong mga bugok at abusadong online lending apps na hindi po solusyon ang pagbawi ng inyong buhay, no. Kagaya ho nung nagpadala sa atin ng comment na to, no, na tinatanong niya kung ano daw mangyayari pagka daw po yun nga po ginitil niya ang kanyang sariling buhay, no, sa mga abusadong online lending. Actually wala hong mangyayari sa kanila kasi sila patuloy lang ho ang kawalangyaan nila. Ang masakit po, no, is yung siyempre yung mauulila po ninyo, no. Wag niyo hong ni pasok po sa isip, wag niyo iisipin yan kasi hindi ho tama. At saka masama ho yung gagawin nyo na yan eh, no. Unang-una ho, syempre may mga nagmamahal po sa inyo, no. At syempre ho, napakasakit po no para sa kanila ang mawala po yung mahal nila sa buhay, di po ba? Hindi naman ho kasi matatapos dun yung problema na yan eh, di po pa? Oho, siguro para sa inyo matatapos nyo yan, kaya lang anong justice ang makakamit natin pagka ho ginawa nyo yan? Di po ba? Huwag niyo hong paramdam sa kanila na sila yung nagwagi, no, dahil yung sa gagawin yung hindi tama. No? Ano ho yan? Masama ho yung gagawin nyo na yan. Bawal ho yan, no, hindi ho tama yung gagawin nyo kasi sabi nga hindi ho katanggap-tanggap yan, gagawin nyo na yan, no. Religion wise din ho, no, siyempre hindi ho yan katanggap-tanggap. Tsaka hindi ko lubos maisip na na kailangan yung pumunta sa ganung kasukdulan na, no. Ang sa tingin ko, ang pinakamagandang gawin po ninyo is maghanap po kayo no ng tao, no, na malalabasan niyo po ng sama ng loob, no. Maihingan niyo man lang yung ginagawa nitong mga bugok at abusadong online lending apps nito, no. Kamag-anak ninyo, no, magulang, kapatid, asawa, no. Mainam ho yan kasi alam nila. Kasi hindi ho nyo kaya talagang sarili ninyan kung lalo ho na sagad na yung pangwawalang yang ginagawa sa inyo itong mga bugok na to. Dahil yan naman ho talaga ang gusto nitong mga to. No, yung maapektuhan yung inyong isip, no? Magkaroon kayo ng anxiety, depression, 'di ba? Yan ho ang gusto niya mga yan. No, hindi nila naiintindihan na hindi ho lahat ng tao is kaya yung ganyang klase
no, ng pressure. No? Kayong mga bugok at abusadong online lending apps, naku po, please lang, no, tumigil na kayo. Kasi hindi, bukod sa hindi na makatao, no, hindi tama, no, wala akong patutunguhan yung ginagawa nyo kawalangyaan. Definitely justice will prevail. No, sabi nga po ng ni Undersecretary Gilbert Cruz dun sa kanyang statement, no, natitiyakin, no, na makakamit nila yung hustisya. Nakita niyo ho, ganun po ka-committed, no, si Undersecretary Cruz, no, kasi hindi ho siya maglalabas ng ganyang klase ng statement o hindi niya sasabihin yun kung hindi ho taos puso o galing sa puso niya o hindi siya seryoso, no, dun sa kanyang gustong gawin, na mapuksa, no, itong mga kawalangyaan na ginagawa itong mga bugok at abusadong online lending apps na to. Kaya po ako pinapakiusap ko po, no, sa lahat po ng nanonood sa akin, no, sa aking mga video, huwag nyo ho ni minsan mang isipin, no, na bawiin ang inyong buhay dahil hindi ho yan kasagutan. Okay? Lagi nyo pong isipin, meron hong mga tao, no, na nagmamahal sa inyo. No? Lagi nyo iisipin yan. Okay? Hindi ho kayo nag-iisa. No? Lagi hong meron tayong kasama sa buhay. No? Mandyan ho ang ating magulang, kapatid, no, asawa, kaibigan. Okay? Importante ho, mailabas nyo yan, maihingan nyo. Hindi ho kasagutan yung pagbawi sa inyong buhay. No? Nakakalungkot lamang po na umaabot, no, dun sa ganung kumbaga napupunta na tayo dun sa pinaka malalang no, sitwasyon na kailangan pang magbawi ng buhay. No? Ako ho, ang pinapakiusap ko lamang po, no, kagaya niyan, si Undersecretary Cruz nga po is nagbigay na ho ng pahayag, no, na talagang gagawin. Committed po, no, ang sila Undersecretary Cruz, no, na mabigyan po ng hustisya. At sana lang din po, no, ang SEC, ang NPC, no, PNP and NBI, and even po ang Department of Justice is magtulong-tulong po para mapuksa, no, yung mga kawalangyang ginagawa ng mga bugok at abusadong online lending apps. Kasi sobra-sobra na po talaga. No, hindi na ho makatao. No, talagang napakalala na po. Kumbaga parang parang cancer na ng lipunan. Okay, bukod ho kasi yan sa ginagawang mental torture sa ating mga kababayan, no. Na nagiging irregular, no, yung larangan po ng pagpapautang, no. Akala ho ng mga tao ngayon yung ginagawa na maling pagpapautang at maling paniningil itong mga bugok na at abusadong online lending apps na to is yun yung normal. Hindi po. Kaya po ako gumawa ng ganitong klase ng video kasi ho, naaawa na ho ako doon sa ating mga kababayan. Bukod ho dyan, gusto ko po, no, na ituwid or itama yung maling ginagawa nitong mga bugok na to. Ano po? Kasi akala nila yun yung normal na pamamaraan ng papautang. At saka yung normal na pamamaraan ng paniningil, hindi po. Okay po. Kaya po ako napilitan na. Actually, ayoko talagang gumawa ng ganito kasi nga nasa linya ho ako ng pagpapautang eh. Di ho ba? Kaya nga ako hindi ko sinasabi yung mga pangalan niya, mga bugok at abusadong online lending apps na yan. Kaya kasi ho, nasa industriya din ho ako ng ng pagpapautang eh. Di po ba? Ayoko naman sabihin nila na sinisiraan ko sila. No? Which is a fact naman talaga na talagang abusado sila. Okay? Ayoko lang ho talagang pero ako sa totoo lang gusto kong sabihin eh. Kasi para para makapag-ingat yung ating mga kababayan. Kaya lang ho, syempre, di ba? Sa linya ho ako ng ganitong hanap buhay, baka sabihin sinisiraan ko sila. Di po ba? Ayoko ho ng ganun.
Kaya nga ho ako, nakita nyo, sinasabi ko sa inyo, iwasan nyo na lamang po. Diba? Sinabi ko rin ho sa inyo, panoorin nyo po, no, yung mga video ng ating mga kaibigan. No, sila po kasi kaya nilang sabihin kung ano-ano mga bugo katabusadong online lending apps yan dahil wala sila sa industriya ng pagpapautang. No, nandiyan po si Kajani. Okay po, si Ate Red. Okay, si Mami Yam. Yan. Si Tim Marcos. Tsaka si Pat Quinto. Okay? Yan, ano po yan? Sila, alam nilang lahat yan. Okay, pakipanood po yung kanilang mga video. Sila po, kaya nilang sabihin yan Diba? Dahil nga ulitin ko, hindi ho kasi sila nagpapautang. Kumbaga, wala sila dun sa negosyong pagpapautang. Hindi sila empleyado ng isang lending, financing, or bangko. Ako kasi empleyado ko. It's unethical on my part na, alam niyo yun, sabihin yung mga pangalan ng mga yan. Which is ako, gustong-gusto ko. Sabi nga sa inyo, ilalatag ko ng lahat Ako gusto ko talaga, kaya lang, syempre, may mga kaibigan ho ako na nagsasabi, pare, wag, baka mamaya, mapahama ka. Diba? Which is, syempre, iniisip ko rin yung kapakanan ko. Diba? Kasi, sa totoo lang, marami talagang galit na sa akin. Ng mga nakakakilala. Okay? Kasi nga, nabubunyag yung mga katarantaduhan nila. Kailangan kong gawin Diba? Kasi hindi na tama, no? Masyado ng sagad sa kawalangyaan yung ginagawa nila. No, hindi na ho tama. Unethical na talaga. No, kaya nga nakita nyo, ni-regulate na ho. Dati naman wala naman hong ganyan Diba? Nakita nyo ngayon, naglabas pa ng prohibition on unfair debt collection practices, inilista na ho yung bawal. Diba? Dati ho walang ganyan. Pero simula na naglabasan itong mga bugo katabusadong online lending apps na to, ayan, talagang inano na. Okay? Muli po ako po yung nakikiramay po dun po sa nagbuwis po ng kanyang buhay dun sa kababayan natin na to. At ako rin po ay kumakatok sa puso nito, lahat po na nanonood, na nakakaranas po ng depression tsaka ng anxiety, na wag niyo po iisipin na bawiin ang inyong buhay dahil hindi ho tama. Okay, magdasal ho tayo. Manghingi ho tayo ng tulong sa ating Panginoong Diyos. Kasi siya lang naman din po makakatulong sa atin. Bukod po, dun sa panghingi po ng tulong sa ating mga mahal sa buhay. Importante po ang buhay. Marami pong nagmamahal sa atin. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-support at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.